Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maghaharap na sa korte ang mga may sala sa pagkamatay ni Atty. Meredith at Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Ang mga lihim ay tila mga ulap na nagbabadya ng bagyo matapos ang matinding pagtuklas ng mga kasinungalingan. Si Eira ay nahulog sa isang malalim na balon ng sakit at pagdududa. Ang kanyang puso ay naguguluhan at ang kanyang mga alaala ng mga magagandang sandali kasama si Atty. Renan ay tila nagiging mga pangitain ng sakit. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga tanong. Paano siya nakapagtiwala sa isang tao na nagdala sa kanya ng ganitong sakit? Samantala, si Lilet at Kurt ay nagpasya na hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Kailangan nilang malaman ang mga buong katotohanan. Sabi ni Lilet, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi natin dapat hayaang makalusot si Atty. Renan sa mga kasinungalingan niya. Nagsimula silang mag-imbestiga. Pinuntahan nila ang mga lugar na madalas puntahan ni Eira at Atty. Renan. Umaasang makakahanap ng mga ebidensya na magpapatunay sa mga paratang laban sa kanya. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakatagpo sila ng isang kaibigan ni Sabrina na handang makipag-usap. Alam ko ang mga nangyari, sabi ng kaibigan, at hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng gulo si Renan. Habang abala ang dalawa sa kanilang investigasyon, si Trixie ay naguguluhan din. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina at sa kanyang pagkakaibigan kay Eira. Kailangan kong malaman ang katotohanan, isip niya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may takot na baka ang katotohanan ay magdulot ng mas malaking gulo sa kanilang pamilya. Sa ospital, si Patricia ay nag-aalala. Kailangan kong pigilan si Lorena. Bulong niya sa sarili. Kung malaman niyang may kinalaman ako sa pagkamatay ni Ino, tiyak na hindi ako makakaligtas. Ang kanyang mga lihim ay tila mga bomba na handang sumabog. At ang kanyang takot ay nagiging dahilan upang gumawa siya ng mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Habang ang mga pangyayari ay umuusad, si Eira ay nagdesisyon na harapin si Atty. Renan. Kailangan kong malaman kung ano pa ang sikreto mo, sabi niya sa kanyang sarili. Sa kanyang puso, may pag-asa pa rin na ang kanilang pagmamahalan ay may pag-asa. Ngunit ang sakit na dulot ng mga kasinungalingan ay tila isang malaking hadlang. Isang araw, nagpasya si Eira na makipagkita kay Atty. Renan. Kailangan kong malaman ang iba pang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Bakit mo ako niloko? Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Si Atty. Renan na tila naguguluhan ay nagbigay ng mga paliwanag. Eira, hindi mo alam ang lahat. Si Sabrina ay may mga problema at ako ay nandyan lamang para tumulong, sabi niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may mga palatandaan ng takot at pagkabahala na mawala sa kanya si Eira dahil hindi pa niya nagagawa o naisa sa katuparan ang lahat ng kanyang mga plano. Ngunit hindi nakumbinsi si Eira. Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lahat ng sinabi mo ay tila mga kasinungalingan lamang. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Samantala, si Lilet at Kurt ay patuloy na nag-iimbestiga. Nakahanap sila ng mga dokumento.
na nag-uugnay kay Atty. Renan sa mga iligal na gawain. Kailangan nating ipakita ito kay Eira, sabi ni Kurt. Ito ang ebidensya na magpapatunay na hindi siya mapagkakatiwalaan dahil mismong si Arsenal na nagbigay siya o may utang itong si Atty. Alon ay nagbigay ng pahayag tungkol dito. Habang ang mga pangyayari ay umuusad, si Trixie ay nagdesisyon na makipag-usap kay Eira. Eira, gusto ko lang sanang makipag-usap, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. May mga bagay akong alam na dapat mong malaman. Ngunit si Eira ay hindi na handang makinig. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo, sagot niya. Ang tanging alam ko ay niloko ako ni Atty. Renan. Sa gitna ng kaguluhan, si Ka Lorena ay nagpasya na ipaglaban ng hustisya para sa kanyang anak na si Ino. Hindi ko kayang hayaan na magpatuloy ang mga kasinungalingan. Sabi niya sa kanyang sarili, kailangan kong ipaglaban ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Habang nag-iimbestiga si Lilette at Kurt, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang insider na may kaalaman sa mga iligal na gawain ni Atty. Renan. May mga tao siyang pinagsisilbihan na hindi mo kayang isipin, sabi ng insider. Kailangan mong maging maingat dahil delikado ang sitwasyon. Sa kabila ng panganib, nagpasya ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Kailangan nating makuha ang ebidensya na ito at ipakita kay Eira, sabi ni Lilette. Ito ang tanging paraan upang mapatunayan ang mga kasinungalingan ni Atty. Renan. Samantala, si Patricia ay nagiging mas paranoid. Kailangan kong pigilan si Ka Lorena na makuha ang hustisya. Sinabi niya kay Vivian, kung malaman niyang may kinalaman ako sa pagkamatay ni Ino, tiyak hindi na ako makakaligtas sa kanya. Ang kanyang takot ay nagiging dahilan upang gumawa siya ng mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Habang ang mga pangyayari ay umuusad, si Eira ay nagdesisyon na muling makipagkita kay Atty. Renan. Kailangan kong malaman ang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong tulungan sila Ate Lilette. Magpapanggap ako na gusto ko pa rin si Atty. Renan. Ngunit hihingan ko nga lang siya ng mga ebidensya at hahanapan ko lang siya ng butas upang malaman ko ang iba pa niyang mga lihim. Kaya naman itong si Atty. Renan ay nahulog sa bitag nitong si Eira. Hindi niya alam na gumagawa lang ng paraan si Eira upang malaman ang iba pa niyang mga lihim. Magtagumpay kaya si Eira, Lilette at Kurt sa kanilang mga hangarin? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilette Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.